Ang tsinelas ni Jose Rizal. Maganda ang dagat at ang ilog sa aming bayan sa Laguna. Bughaw na may halong luntian kapag walang sigwa. Ang tubig sa Wawa ay napapaligiran ng mga kawayang sumasayaw na tila umiindak kapag nahihipan ng hangin. Ang mga bangkang may layag ay parang mga paru-parong puti na naghahabulan. Ang bangka ay karaniwang gawa sa kahoy na inukit sa matibay na kahoy na nakukuha sa aming gubat. Kung minsan ito ay may dalawang katig na gawa sa matibay at mahabang kawayan upang ang bangka ay hindi gumewang kapag ito ay nakatigil sa tubig. Karamihan sa gamit nito ay panghingisda, ngunit sa aming lalawigan ang bangka ay ginagamit namin sa paglalakbay, lalo na sa patawid sa iwayo ng dagat. Mas mabilis ito kaysa gumamit ng kalabaw o ng karetela. Maalala ko po, nung kasalukuyan kaming nakasilkay sa bangka, umalagpos ang isa kong tsinelas. Tsinelas ang gamit sa pagpasok at pagpunta sa mga lakaran kung saan ang bakya na gawa sa kahoy ay hindi nararapat. Mabilis itong inalod sa tubig bago ko nahabol para kunin. Malungkot ako dahil inisip ko ang aking ina na magagalit hindi sa pagkawala ng aking tsinelas. Tiningnan ako na nagsasagawa na kinuha ko ang aking isa pang tsinelas at dali-dali kong itinapon sa dagat kasama ang dasal na mahabol nito ang kapares ng tsinelas. Bakit mo itinapon ang isa pang tsinelas? Tanong sa akin ng kasamahan ko sa bangka. Isang tsinelas na wala sa akin at walang silbi sa makakakita. Ang isang tsinelas na sa akin ay wala ring silbi sa akin. Kung sino man ang makakakuha ng pares ng tsinelas ay magagamit niya ito sa kanyang paglakad. Napatingin ulit sa akin ang mama. Marahil naunawaan niya ang isang batang katulad ko.